So mga Lodoy, no, maglalagay na tayo ng mga plate. So check lang natin yung mga plate kung tatama sa anchor bolt, no. So ito kung medyo maliit lang ay lalagyan lang ng kanyan, ng nut, and then paluin. So wag niyo paluin na walang nut. So tingnan niyo muna kung saan siya pwedeng paluin, kung saan yung may diferensya, at doon na papaluin para pumasok sa butas. Pero sa kagaya nito, no, tumalayo talaga to. So ito ay babutasan to ng panibago, palalakihan ang butas nito dahil hindi talaga siya papasok, no, malayo. So lalagyan muna ng ng nut bago pukpukin, no, kasi yung mga anchor bolt nila, no, mga nakatumba, kaya hindi pumapasok sa butas. So kung saan siya nakatumba, doon siya papaluin para tumuwid. At dito, no, naayos na natin tong mga problema nito, at maraming ilang engineer ang pumunta dito, engineer at architect, no, para madesisyonan kung anong gagawin dito. So yung natin, yung layout nitong building na to ay wala si eskwela, malaki ang diferensya, no, kaya bago natin to nilagyan ng guhit na, ay pinapunta dito natin yung mga engineer, no, para matingnan. So kaya nito, matingnan yung sitwasyon, no. Napakahirap mag-desisyon nito kung ano gagawin, dahil itong building na to ay hindi kami ang nag-layout, no, hindi rin kami ang naglagay ng mga anchor bolt. Kaya siyempre kung tayo nagagawa, itama na natin, no. O pasensya na doon sa mga sa mga nag-layout nito, at talagang ganon, no. Maaring sasama ang loob nila sa atin dahil nakitaan natin ng diferensya yung trabaho nila. O ganon talaga, no. Pasensya na kayo, no. Hindi naman po pwedeng sundan na lang natin ito basta, at kami naman ang mapuputukan dahil nakita na natin na may problema, ay tinuloy pa natin. So ganun talaga, i-repair na lang natin, at siyempre isanggunin natin sa mga nakakataas sa atin. So ito yung sinundan natin, no. So ayan dapat yung tansi natin sa mga plate, no, naka-plus siya, no, dahil yung mga ikakabit natin dito ay tubular na poste na 6x6, so dapat naka-plus diyan. So dito ito na yung ginawa nating master. May mga diferensya din siya na konting-konti lang. So yung guhit na yan, yan diyan na yon uupo yung ating mga tubular. Ayun, yung mga tubular na yon, o yun yung pinaka-poste niya. So yan na yun, diyan na siya uupo. O kaya kailangan maikuha muna yung tamang eskwala nito. At dito talaga tayo nagkaroon ng malaking issue, no. Malaki yung diferensya. Kaya sila na ang pumunta dito para desisyonan kung ipapasok ba. Pag ipapasok kasi liliit yung building, eh. Pagka ilalabas, makuha nga natin yung tamang sukat, pero malaki naman ang magiging epekto doon sa kabila. So ito na, naipasok na ni Bong. So ganito lang, no. Medyo pilitin lang natin. Kaya pinapalo ng maso. Pero kung talagang malaki, tingin natin malaki, wag na natin pilit, baka mabali yung anchor bolt. So lahat yan lalagyan muna natin ng plate, and then guguhitan na natin para just in case na matanggal itong ating kansi, ay meron na tayong marka sa plate na pagsusundan natin. So ito may tama din ng konti, may tabingi din ng konti. Pero mas maigi na to, wala na tayong ganong nire-repair, kaysa naman itong building ay kukunin natin yung talagang sukat niya, ay maraming masasakripisyo. So di bali lumiit na daw, basta wala nang ganong tatrabahuin. May diferensya din. So ganun
yun lang mga lodi, no. Make sure lang talaga na papasok yung butas ng ating mga plate. No, sa pag ano pala nito, kasi pagka kami ang nagkakabit nito ay sinisigurado naming nakahulog yung mga ano na to, anchor bolt, para pagdating ng plate ay hindi na tayo mga problema. Hindi kagaya nito na yung mga bolt nila ay nakatumba. Kaya solusyon ay palo-paloin na lang para pumasok. So, ano, may sinasabi ka bang kanina? Subscribe. Pindutin yung bell. Ipakipalo na rin. Ayun. Okay mga lodi, no, pa-subscribe na lang daw at pati sa Facebook page namin paki-follow na lang din, no, at makakaasa kayo na yung mga mapapanood yung video sa amin ay talagang may mapupulutan kayong mga bagay-bagay na magagamit nyo. At inuulit ko, no, pasensya na sa mga na tinatamaan natin sa pagbablog natin, no, dahil ito'y informative yung video natin, no. Kailangan natin maibigay naman yung talagang tama naman talaga, no. Ngayon nga lang talaga, no, may minsan may mga natatamaan tayo na nasasaktan ng kalooban, pero talagang ganun, pasensya na kayo, no. At kailangan din natin maipakita, no, awareness, no, na kailangan pag nagtrabaho tayo sa umpisa pa lang talagang gawin na natin ang tama para hindi na dumami ang problema. At kung nakita nating may mali na, wag naman nating ituloy pa, no. Kung pagka may mali na, i-correct na, no. At basta wag nyong itatama yung tingin nyo na mali na kayo lang. Kailangan maghanap kayo ng approval ng engineer o architect, para nang sa ganun wala kayong walang sisisihin. So ayan, no, may ito mapapalo tong isa. Ito medyo palabas. So ganun lang, palo pakunti-kunti hanggang sa ma-shoot. Pero pag talagang malaki, wag na pilitin, at baka mabali yung anchor bolt. Kunti na lang. O yan lang, babasag yung pedestal nila. Ang hinala ko dito ay walang stirrup. Kung may stirrup dito, yan dapat nakapaikot ng stirrup. Hindi yan basta-basta mababasag. Ano ba dito? Subscribe. Yun lang, no. Ganun. Shout out sa darling kong mahilig mag-heart kay Kuya Ray. Ito isa. Itong isa. Ito, medyo palabas. Tapos pupunta rito. Nako. Kawawa naman yung no, sa isa pa to mga lodi, no, paglagay ng mga ng mga anchor bolt, siguraduhin nyo to, may stirrup ito, dapat paikot. Stirrup ikot. Yan, 5 pirasong stirrup na tig 5 cm ang pagitan, para pagka ganitong napupukpok hindi nababasag. So tingin ko walang stirrup to, baka stirrup niyan ito nasa ilalim na. Ayun, pasok na. Okay, yan pumasok na, no. Kaya lang may nabasag tayo na semento. Yan, isa pa to sa next time pagka kayo gagawa lodi ng mga ganito, siguraduhin nyo na may mga stirrup yan. 5 pirasong stirrup yan. Simula dito hanggang baba, 5 piraso yan. Natin pa 5 cm ang pagitan. Okay, yan, pasok na. Medyo pukpok na lang pababa. So okay na to, ito higpitan na to, higpitan.
At ayan yan, may diferensya yan. Kung talaga yan. Tatabasan talaga yan. Pati yun. So dito na-check na natin lahat at dalawa yung palalaki ng butas. So ito. Yung tatlo. Ito, medyo bawas. Ito, tingnan mo yung ilalim kung yung ito, nakahiga na no, nakahiga na to. Nakapalabas na nga siya pero hindi pa rin siya pumasok sa butas. So ito, palalakihan ng butas yan. Ito, tingnan mo kung nakatayo. Kung nakapalabas na, wag na. Pero kung hindi pa, kaya pang paluin yan. So, ganun lang mga lode, no? Alright, no? Paki-subscribe na lang at paki-like and share. Pati sa Facebook page namin, paki-follow na lang din. At ito medyo malalaking trabaho to. So, mga lode, yung ginagawa nila Bong tsaka ni Reggie ay diyan natin ilalagay yung chimblak natin para pagtayo ng mga poste natin. Sa mga sinaunang katawagan, ang tawag dyan ay kabayo. No, ginagamit din to ng mga mekaniko pagka nag-ano ng poste. Pag ng makina pala. Pag tataas ng makina, nag-overhaul. So ito rin yung gagamitin natin para pagtaas ng pagpatayo natin ng mga poste na yan. Meron tayong boom na ginagamit ito pero masyadong mabigat, no? Masyadong mabigat at mahirap natin palipat-lipat dito. Kaya gawa na lang tayo ng mas magaan. So itong kabilang side ng paa ay mahaba, no, dahil dito dito yan tatama sa labas. Yung isang paa na maiksi ay doon sa loob. Then lalagyan niya ng chimblak. Sabit natin dyan para makatayo tayo ng poste. So ngayon mga lodi ay maglilibil tayo. Siguraduhin natin to kung nakalibil. So nagbaba kami ng ano dyan. Ay tapos na yata siya. Tapos na. Oh, yun. Nagbaba kami ng 2 cm dyan. Ay 5 cm. Oh, ito yung kuha natin. Ito yung level bar. Simula rito sa may plate hanggang dito sa may guhit na yan ay 5 cm. No, 2 inches. So paikot yan. Paikot yan para makita natin kung alin yung mababa o mataas. Kasi hindi na tayo pwedeng dito mag-level na, may na tayo, may mga plate na. So ang gagawin na lang sakwa na lang tayo mag-adjust sa mga baba sa poste. Doon na lang tayo mag-adjust para nang sa ganun ay wala nang gagalawin dito sa baba. Kaya nga ililibel natin. So offset ng 5 cm para naman lahat ay maguhitan natin. And then to tatansian na lang, tatansian. Then sukat tayo sa tansi. To tapos every time na bawat poste, no, bawat poste lalagyan natin ng note kung ilan yung ibabawas natin sa mga tubular para pag tinayo natin ay nakalibil. So ngayon lalagyan natin ng level bar, susukatin para makita natin kung gaano kataas siya sa sa plate. So lahat ng sukat natin ay sa labas. So gaya ng ginagawa nila. So yung natin, yung reference natin ay 5 cm. So tingnan natin dito. So reference natin yan 5 cm na nakalagay diyan, 5 cm. Then pagdating dito ay 6 cm. At dito naman 5.5.
Ito 7.5. Ito 8 cm, 6 cm. So lahat yan susukatin yung ano. So far ito yung nakita natin, merong ilan to? 8 cm. So ang poste na puputulin dito ay mataas. Mataas ng 3 cm. Kasi yung reference natin 5 cm eh. So ganoon mga lodi, no, para hindi na tayo gagalaw sa puno. Ang gagalawin natin ay yung poste na lang natin na ilalagay. Kaya papasukat tayo ng kwan dito, diferensya. So ito 8.5, 7.5. Talagang ibig sabihin wala sa level yung ano nila, yung mga pedestal. So right, no mga lodi, pagka ganitong ano mag-uumpisa magtayo, no, siguraduhin yung elevation ng building, yung itatayo natin na dapat ay pantay-pantay. So makikita natin yon sa pamamagitan ng paglilibil. So libil muna natin, then kukunin natin yung simula dito sa ibabaw hanggang dito sa may level nila. Then yun na yun yung pagbabasihan natin kung gaano kahaba na poste ang ilalagay natin. Alright. So mga lodi, no, mag-start na tayo ng magtayo ng mga poste natin. At yan lang yung gamit nating boom, no. Improvise. Kasi yung boom na ginagamit natin, yung guhit na yun, bong nag-adjust ka dyan ng ano, ng kalating sentimetro. So ito yung sinasabi ko na ano na ang guhit para hindi na maraming ikot-ikot. Okay, so yan na yan. Kailangan to kasi itong poste na to ay naka-flat, no? Naka-flat sa hollow block. Sa isang hollow block ito, size din yung poste natin. So level bar, din spot muna. Dalawang level bar na cheng yung gamitin mo, makabilaan. Pag ano pala ng level bar, no, i-double check nyo yung mga level bar kung maganda ba ang level bar nyo o hindi. Para nang sa ganun ay hindi kayo maumali din. Paglagay ng level bar, isang posisyon lang kagaya nito. Lahat ng kung ito halimbawa yan, may marka yan, no. Kung ito may marka, no. Ito may marka siya, may ikis, no. Yan yung palatandaan na itong lever bar na to ay dito nakaharap sa akin. Then dito sa side natin ilalagay. Yung isa naman yung itong naman, tong portion na to, yung may pinagweldingan, dito naman natin ilagay, no. Yan, para every time na tayo, iisa lang yung pwesto ng level bar, isa ang magiging resulta. Kasi kung may diferensya ang level bar at magkaiba yung pinaglalagyan nyo, magkaiba ang resulta niyan. Okay. So mga lodi, no, bago pala kami tayo ng mga poste ay nilagyan na namin to ng talagang uupuan ng tube natin, poste, no, ng ating tubular. So nag-cut out tayo diyan. Then ito yung ginuhit natin diyan para pagka tinayo natin ay hindi na tayo nagsusukat-sukat pa. So well prepared na yung natin, yung pagtatayuan. So lahat yan meron na. Ito ganyan na, no. Yan. Lahat na ng tatayuan ng poste ay well prepared na. Para nang sa ganun pagka tinayo, hindi na tayo magkalituhan. Hindi na tayo maliligaw pa. So lahat yan. So ganyan ang diskarte para wala nang mali-mali sa trabaho. So umpisa pa lang talaga dapat itama ng dapat itama. So
So ayan oh, lahat yan may ano na, may mga marking na. At yung mga nakatayo na yon ng mga poste na at yung itatayo pa lang nito ay meron na yan, meron. Nilagyan na yan ng mga markings kung saan talaga ang insaktong kwan. So kagaya nito, meron na. So yan, so lahat yan, lahat. Para hindi na tayo magkalituhan. And then naglagay tayo ng tansi sa ibabaw para sigurado natin na nakalinya yung ating mga poste. So siyempre i-double check pa rin ng yan, ng label bar, kaya meron pa rin tayong dalawang label bar. So kailangan mas maraming double checking para maiwasan na yung pagkakamali. Kung meron mang pagkakamali dito, napakaliit na lang, no? Siguro mga 0.5 cm to 1 cm na lang yung mga differences natin dito, no? Hindi na kagaya ng ganito, oh, no? Hindi centimeter ha, inches ang nagiging problema. At ito pala ay nilibel na namin to, nilibel namin at kagaya nito may mga markings din to, no? Yan yung ano, ito yung pinakamataas na nakuha natin ay 4 cm at ang pinakamababa ito 9 cm, no? Ang diskarte na lang natin dito para hindi na tayo maiwasan na talaga natin yung pagkakamali ay pumutol tayo ng insaktong 4 meters, no? 4 meters yung ano, yung ating mga poste, and then ililibel na lang natin yan pa isa-isa para sa taas na, no? Sa taas putulan na lang, kung may sumobra putulan na lang. Yun yung pinaka the best na option para hindi na tayo magkaroon pa ng problema. So ganito lang, no? Chimblock at siyempre itatama sa kwan, tatama sa guhit na natin. Level bar Sinsel. So maghanda rin kayo ng ano, pangsingat, no? Para hindi mahirapan. Yung kagaya nito, yung pangsingat kung saan siya kailangan na kalsuhan, kakalsuhan. So double check din. Dito hindi na natin problema yung ano, kagaya no, nakadikit sa tansi at insakto tayo dito sa level bar. So ibig sabihin yung tansi natin ay almost perfect yan. Kaya problema na lang natin ito, nandito sa gilid. Kaya mas medyo madali-dali tayo dahil si Munsing ang bahala sa taas pagsilip ng tansi. At din dito sa itong side na lang ang hanapin talaga natin na kwan. Up. So tingnan nyo. Larga. O yan. O ganun lang, singatan para hindi naman mangawit yung naghahawak. So malit lang muna, bong, tapos lalagyan ng stiffener para goods na goods, wala nang ligtas. O ganun lang mga lodi, pang diskarte namin pagtayo ng mga to, kasi hindi na pwedeng ano to magkamali na naka-plus kasi dito yung mga hollow block nila. Ang hollow block nito ay di-size din. So yung poste natin ay size din. So, kailangan niya na tuwid para wala nang huhulugan pa diyan. Yan na lang ang masusunod yung ating mga poste. So ito na mga lodi, no, at hapon na, no. Ilan kami? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 poste, no. At bukas itatayo itong naiwang 3 at magpo-full weld sila, no. At ito yung pinakamabilis na yata na pamamaraan sa pagtayo ng bahay. Isipin nyo, pwede na sila mag-asintada dyan kung tutuusin. O may mga poste na. Ipo-full weld na lang yan bukas. At then, yung mga biga nito, yung mga beam nito ay yan din, no, tubular din. Kaya pagka naakyat namin yung biga nito, pwede na silang mag-asintada nito. Pwede rin diretso na kami magbubong. Bahala na sila.
Pero siyempre mauna muna yung asintada. So target natin dito sa loob ng 1 linggo ay maitayo to lahat, mapufull weld, at baka yung biga nito, yung perimeter paikot ay maikabit pa namin. So pang 3 days namin ngayon, no? Ha? O iwanan yan. Yung yung handle iuwi yan, iuwi. Pero yung ibang gamit, equipment, iwanan na. Hindi naman siguro mawala yan. So mga lode, no, nagpo-full-weld na tayo ng puno. So ugaliin nyo na siguraduhin na nakadiretso talaga yung mga poste nyo. So gagaya nito, naglagay ng tansi. Din kung medyo malayo ng bahagya, talagang pipilitin. Nilagyan ng serga na lubid. Then lalagyan ng mga brace para pag pinulweld hindi na gagalaw. So ganyan ang diskarte. Maproseso pero kailangan. So, mga ganitong proseso wag niyong i-skip. Dahil pagka pinalagtaan niyo yung mga tamang proseso ay malamang sasablay na kayo diyan, at pag sumablay na wala na, finish na. No, lalagyan ng mga brace, so kagaya nitong itong isang to naka full weld na. Ayan oh. Ayan. Hindi pa tinatanggal yung mga brace. Pagka fully secure na yung yung poste, pwede na to tanggalin yung mga stiffener na o temporary na kinabit natin kagaya nito. Yung ilalim na yan, nilagyan yan para yung plate kasi natin manipis, no? Pagka ganyang manipis yung plate ay pagka nainitan yan, bibingkong yan. Kaya nilagyan yan ng mga temporary brace para hindi naman bumingkong. Siyempre lagyan to ng mga brace na tubo para hindi naman siya humilig yung ating poste, para siya na sure. Then pagkatapos niyan ay tatanggalin na itong mga brace na nasa ilalim. And then ito lalagyan pa to ng kwanto, no? 6011 kasi ang ginamit diyan. Lalagyan pa ng capping yan. So pag nilagyan ng capping yan, pahuli na. Pagka may mga biga na tayo paikot, doon pa lang ika-capping yung ating puno para sigurado tayong hindi na gagalaw. No? Pero habang pinupull weld yan ng 6011 ay lalagyan siyempre ng mga brace, mga kontra para hindi na gumalaw, para hindi naman to mawala sa linya. So yan nakatansi. Yan yung pamamaraan namin, medyo maproseso pero yun talaga ang dapat. At yung nagpo-full weld natin dito ay yun yung master natin dyan, si Master Bong. Yun yung magpo-full weld yan ng puno, at ang gamit yan ay 6011. No, baka ma-flex ko lang yung mga kasamahan ko, no. Lahat ito certified, no. May mga in situ. Oh, mga in situ certified welder tong mga to, kaya medyo mataas ang rate nila. At hindi lang basta certification ang hawak ng mga to. Talagang nasa kwan din, may ibubuga din, may performance din talaga. Oh, yung iba kasi kwan si Tojin lang ang hawak. Ito, taga-ray. Okay mga lode, no, ayan lang yung maidagdag namin sa inyo na kaalaman. No, wag kayong magpo-full weld lalo't ganito, no. Salamin ang nito, salamin ang pinaka-dingding niya dito sa harap. Kaya napakahalaga na tuwid yung mga poste nyo. Okay mga lode, no. Magpo-full weld na tayo ng mga poste. Ugalayin nyo ng galiin yung maglagay ng mga brace kasi gagalaw to. Yung plate natin ay manipis. Pagka nainitan yan, talagang magbibingkungan. So kaya nilagyan ng mga temporary na stiffener bago i-full weld, at maglagay din ng brace para hindi gumalaw. So yan din, nakatansi yan, nakalinya, no.
kailangan tuwidin yung linya. At siyempre, bago nyo lagyan ng tansi, siguraduhin nyo na gamit kayo ng matinong level bar. So kagaya nito, no, naka brace na yan mga yan. Lahat yan nakakontrahan na para hindi na gumalaw kapag ka pinulwin. So meron na lang tayong ito na lang, tatlo na lang. So yan, wag nyo i-skip yung mga tamang proseso para hindi kayo sumablay sa trabaho.